Good day, sir. I'm here to present our system for evaluation of ISO standardization. Hinihingi ko po ang inyong konting oras at konsiderasyon at kooperasyon para magbigay ng feedback sa aming system. Una po, papakita ko po yung aming domain name. aiesccs.com stands for Automated Ingress and Egress System for BSI students at SRC Computer Laboratories. If admin po kayo, pupunta po kayo sa administrator login. Yung admin po is the MIS staff like Sir Eman, Sir Ivan, and also our Dean, Dr. Fernan Layug. Then maglalagin po ako gamit yung nasa database ko. Then ito po yung email tsaka password ko. Then after login po, mapupunta po kayo sa admin dashboard. Yung laman po ng admin dashboard is sa una yung chart na time in and time out. Yung time in and time out po, bali buong bilang ng mga estudyante, parang buong BSI students na nag-time in and time out. Tapos makikita nyo po yung bilang nila. Like ito pa. Bali, 4 po yan. Bali, yung nag-time in po ngayon, 4 lang. Tapos dito po sa kabila, time in and time out, by year naman po. Sa ngayon po, yung nasa record ko, 4th year pa lang po yung nag-time in and time out. Tapos dito po, sa pangatlo, by ano naman, by subject, yung mga nag-time in. Tapos dito po, bali, bilang po lahat ng mga estudyante, bilang ng lahat ng BSI students. Tapos dito po, kung ilan po yung faculty na nilagay nung admin or sinave nung admin. Tapos dito po yung bilang nung nitong nasa first chart na time in and time out. Pati po dito mabibilang niya rin. Tapos dito po kung ilan po yung estudyanteng present today. Magkaiba po yung present today tsaka yung time in time out. Yung time in time out po yung parang pag-scan po ng estudyante, bali unang scan time in, tapos pangalawang scan time out. Bali yung isang estudyante po, tig 2 scan. Bali, time in and time out. Tapos dito po sa recent attendance, pagka-scan po ng estudyante dun sa laboratory, bali, papasok din po sila dito sa recent attendance. Tapos, kasama yung barcode, student ID nila, name, section, year, yung subject sa oras na yon. Tapos, then, PC number nila. Then, kung anong oras sila nag-time in at kung anong oras sila nag-time out. Dito po sa students naman, yung admin po, siya po yung gumagawa ng students. Tapos, yung student ID po ng student, yun po yung magiging barcode nila ng mga estudyante. Magge-generate po to ng barcode. Ito po yung sample. Yan. Yung kung ano po yung ID nila, yun din po yung magiging barcode nila. Tapos sa faculty po, bali yung admin po, yung mag-create ng faculty. Bali, yun yung mag-create ng faculty, mga teacher, ganun. Tapos, yung magiging email address ng faculty, yun yung magiging ipanlalagin nila dun sa faculty login mamaya po. Try natin. Tapos, kung ano po yung magiging password niya, yun din po. Tapos, ito po sa attendance, parang, ito po yung magiging imbakan nung mga nag-time in and time out sa computer lab. Magiging database ng mga students. Ito po. Tapos, yung student, tas ito po dito tayo sa student tab. Student dashboard. Sa student dashboard po, admin din po nag-create dito. Tas, bali, isiset po to doon sa computer laboratory. Bali, maglalagay po ng isang monitor doon. Tas, sa baba po ng monitor, may barcode scanner. Tas pag nag-scan po yung student doon, makikita po nila dito nalalabas yung pangalan nila, present sa oras na yon, then kung anong subject sila present. Tapos sa add subject po, or sila, yung admin pa rin po yung mag-create at mag-add ng subject. Tas siya din po yung mag-assign ng subject, student,
mag-assign ng subject to student, to teacher, then yung mga list ng subject, tas kasama yung faculty, then mga list ng student. Tapos, siya din po yung mag-manage ng faculty and also manage subjects sa lahat. Yan po yung laman ng admin dashboard namin. For faculty login. Yung nakasave po kanina, nasa Sir Josh, yun po muna yung lalagay natin account. Tapos, yung password po na to, dapat po, 8 characters. 8, tas may special na isang characters. 8 characters or more, then may special na character. Tas yung ginamit po naming password sa database is Bicrypt. Bali hash din po siya na password. Pero, bali normal password na transfer to Bicrypt. Yan po. Tas, after login po, wait. After login po, papasok na tayo sa teacher dashboard. Yung teacher dashboard po, halos same lang dun sa admin dashboard. Pero, yung teacher dashboard, para lang dun sa teacher na nakalagin. Hindi katulad nung sa admin na pangkalahatan. Dun sa teacher dashboard, yung unang chart niya, yung time in, nag-time in and time out dun na mga estudyante niya sa mismong account niya. Hindi katulad dun sa admin dashboard. Tapos, yung dito naman sa pangalawang chart, sa pangalawang chart, bali yung present na estudyante niya sa araw na yon, kada subject. Tas dito sa latest live scan, bali, makikita niya lang yung mga estudyante niya mismo, sarili, na nag-scan, nag-time in, and nag-time out. Tas dito sa gilid niya, yung mga subjects niya. Hindi na po pala yung admin yung magsiset ng oras. Bali yung teacher na po. Kasi yung oras po sa schedule, hindi naman po natatapos. Kasi yung oras po sa schedule, 3 to 4 hours po ata yun. Pero yung discussion po ata ng mga teacher, umaabot lang ng almost 2 hours or 1 and 30 minutes. Parang ganun po. Kaya napag-isipan po namin na teacher na lang po yung magsiset ng oras. Tapos, sa scan attendance po, pag nag-set po ng oras yung teacher sa araw na to, like kunwari po, nag-set ako kunwari nito, dito sa capstone 1. Kunwari po, nag-set ako ng 7:30 PM to 8:30. Ay, hindi to. 7:30 PM to 8:30 PM. Automatic po, yung capstone man na sinet ko ng 7:30 PM to 8:30 PM, ilalabas po dito sa scan attendance ng automatic. Tapos, papakita ko na lang po yung kung paano gumagana yung teacher scanning mamaya. Tapos, pagsama-sama ko po sila kasama yung admin dashboard tsaka yung student dashboard kung paano po yung flow. Tapos sa view student po, bali makikita po dito ng teacher yung list ng mga estudyante. Yung mga information na sinave ng admin. Tapos may function po dito na edit. Bali yung edit lang po ng faculty dito yung PC number. Kasi, kunwari po, yung PC na sinet ng admin sa estudyante ay nasira. May mga ganun po kasing hindi nasa pagkakataon. Tapos, syempre, yung estudyante wala siyang magamit na PC. Kaya, yung faculty, yung estudyante po, hindi naman agad siya makakapili kung anong PC gagamitin niya. Kasi, yung layunin ng system na to maging mas organized yung laboratory at mas secure.
Bale, yung faculty, mag-add po siya ng set siya ng maghahanap ng PC para sa estudyante. Kunwari, PC 57, 35 available. Bali, i-update niya po to. Tapos, ganun, makikita na po dun sa list ng estudyante kung anong PC siya. Papakita ko po mamaya. Tapos, dito po sa attendance record. Bali, ganito. Yan, bali po sa attendance record, kaya po may record dito, may nasignin lang po ako kanina. Pero sa attendance record po, pag di pa po nag-scan yung estudyante sa oras na yon, bali, lahat po ng status na to absent. Then, kunwari po, yung klase, magbigay po ako senaryo. Kunwari po, yung klase natin, dun sa capstone 1 is 8 p.m. to 9 p.m. Then, yung estudyante, nag-scan siya between 8 p.m. to 9:15, between po dun sa oras na yun. Yung status niya po dito is magiging present. Then, pag yung estudyante naman po, nag-scan between 8:06, basta lampas na po ng 8:15, then nag-scan siya, kunwari 8:16 hanggang 8:30, automatic po sa status niya ay late. Tapos, pag may nag-scan pa po, lampas ng 8:30, o kaya mga 8:31, automatic po, absent na po yung status niya, pero nare-record pa rin po yung time in niya, pero sa record po ng teacher, absent na po siya. Pero yung record po niya na time in, papasok po dun sa, sa admin dashboard, o dun sa attendance ng admin, na pumasok siya sa laboratory sa oras na yon. Ganun po. Tapos, ay yun na po muna sa teacher dashboard. Tapos paliwanag ko na lang po yung flow ng scanning. Dito naman po, papakita ko yung flow ng scanning. Siyempre, yung faculty, kunwari subject capstone 2, magsiset ng time. Kunwari po, 8:30. Sakto natin 8:30. Wednesday, 8:30 p.m. 30 p.m. Or sakto na natin 8 p.m. 8:15. O 8:20 na pa. 8:25. 8:20 na lang. 8:20 to 9. Example lang po. 9. Then, yan. Naset na po. 8:20 to 9. Automatic na pong lalabas dito sa scan attendance. Yung capstone 2. Na 8:20 to 9 p.m. Then, pag nag-scan po yung pag nag-scan po yung isang estudyante between 8:20 to 8:35, bali 15 minutes po yung pagitan, automatic po present siya dun sa status ng attendance record. Pero dito, capstone 2. Yan. Bali, automatic po yung sa first scan niya status, automatic po present. Try po natin. Yung yun ko po is si Christine Maambong. Ito po, itong sa female. Try natin. Oh, shit. Doon dapat nakatutok. Yan. Automatic po present siya. Pakita mo sa pa. Yan. Ayan po, na-record po yung time in niya sa admin dashboard. Admin dashboard po yan. Yan. Tapos, dito naman po, automatic, sa capstone 2, yun po, naka-present po siya. Then, kung anong oras siya nag-time in, is tugman-tugma po dito sa admin dashboard. Then, mapupunta rin po dito sa attendance. Tignan mo par. Dito sa attendance par. Yun po. Present siya. Tapos, sa student dashboard po na makikita niya dun sa laboratory, bali ito po, ganito po siya. And, try naman po natin, then next naman,
try natin yung if yung student nag-scan siya lampas ng 15 minutes. Kunwari yung nakaset sa capstone 2 is 8:20 to 9 p.m. Bali, nag-scan yung estudyante is 8:38 na. Try po natin. Sige, parang lang. Automatic po, mata-time in pa din. Pakita mo ba? Pero, yung status niya dun sa subject ng teacher is late. Ganun po. Pero marirecord pa rin po yung time in na pagpasok niya sa lab. Skip. Okay, okay na par. Okay, tuloy mo par. Tapos next po, palitan na lang po natin yung oras. Para pakita ko po yung absent. If nag-scan sila ng sobrang late, ganun po. Kunwari, 8. Ano na ba? 8. Capstone 2 ba ito par? 8. Tapos, kunwari pinalitan ko po ng 8 to 9. Pakita ko lang po yung ano, yung if yung estudyante nag-scan na lampas ng 30 minutes. Sobrang late na po nun. Sa capstone 2. Yan. Kunwari ko to. Ito. If yung estudyante nag-scan na sobrang late. Then, automatic po, mata-time in pa rin. Bali yun yung papakita ko sa dashboard. Ay sa ano. Mata-time in pa din. Tapos, dito, sa attendance record ng estudyante, ay ng faculty, automatic po, absent na siya. Yun po. Absent na. Itong dalawa po, kaya naging absent kasi pinalitan ko po yung oras dun sa kanila para ipakita lang po sa inyo na absent na pag lampas na ng 30 minutes. Okay. Diba?